Ang hirap mag-isip, Joey, no? If kampo lang ba galing ni Romualdez yan, yung sinasama na si Defensor and Sen Marcoleta, naalala ko bigla si Boying at si Lacson. Kaya nga tingin ko ano kung nag-aaway man siguro yung ano, kung nag-aaway man siguro yung BBM at saka Martin Camp, yung away nila is going to be just about paano nila methods lang yung pinag-aawayan nila. Kumbaga parang, sige, palulusutin ka namin, Martin, pero paano ka namin palulusutin? So, ang pinag-aawayan lang nila is yung terms kung paano palulusutin si Martin. I'm pretty sure ang ibabato nila na conversation dyan is, ang ibabato nila mga punto dyan is, legit ba yan? Baka mamaya, hindi naman si Gutesa yung kausap, ganyan, paano tayo makakasiguro kung si Gutesa talaga yan, ganyan-ganyan, etc. etc. So, kumbaga, parang sa usapang ano lang yun usapang yung sa Marites level lang na ano, yung ah hindi natin pwedeng dalhin sa korte basta-basta yung conversation na yon ni Gutesa at saka nung pamilya niya. Unless, of course, magmo-move forward yung mga kamag-anak ni Gutesa, which I think malabo na ring mangyari. Actually, sa totoo lang, yung mga bumaligtad, oo, walang duda. Tinakot na yan. Tinakot na yan. May mga ano na yan. Tinakot at binigyan ng something. Miss Joey, balikan nyo ang post ni Kong Mike Defensor. Naka-record ang convo ni Gutesa at wife. Na-mention niya lahat yan. Ngayon lang pinalabas. Oo. Yeah. Teka, balikan nga natin very, very quick yan. Ito pinost ni Jack Argota. Matulog ka na? Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung mahina po. Nakasakasang mo boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han? Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit silang na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa Basically, yan yung ano yan yung Saan ba laman yun sa ng pinakahuli? affidavit. hindi nasa na yun. Parang Gitna? nine sa update yung data. Yun yung laman ng bagong affidavit ni Gutesa, di ba? Na, ang tawag dito, pinilit lang siya ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta, tapos pinangakuhan siya ng pera, ganyan-ganyan. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala
wala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin ah. Han, Kaya nga, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa iyo nung nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Akong sa bagay, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng order, pabantayin mo na lang sila sa city. Nabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Hirap. Cellphone, lumilipat ba? Yan, okay. Anyway, itong video na to, nirepost ni Jack Argote, pero I remember, kumalat na ito dati pa. Dati pa tong kumalat. Ayun. So, consistent, ano? Well, ang ano dito, ang PGMN, pinablish din ba ng PGMN? Ano yun, asan yung comment tungkol sa PGMN? Hi, Shi! Yes, yes. Thank you, Shi. Maraming salamat. Mukhang papalaban din ang wife ni Orly. Pati po dun sa post ni Doc Badoy na infiltrate na yung AFP ng mga NPI, sila daw nagpapatakbo ng Pilipinas. Di na nakakapagtaka dahil yung mga kakamping pinuno ng mga NPA. Ang hirap mag-isip, Joey, no? If kampo lang ba galing ni Romualdez yan, yung sinasama na si Defensor and Sen Marcoleta, naalala ko bigla si Boying at si Lacson. Kaya nga tingin ko kung nag-aaway man siguro yung kung nag-aaway man siguro yung BBM at saka Martin Camp, yung away nila is going to be just about paano nila, methods lang yung pinag-aawayan nila. Kumbaga parang, sige, palulusutin ka namin, Martin, pero paano ka namin palulusutin? So, ang pinag-aawayan lang nila is yung terms kung paano palulusutin si Martin. Ganon. Pero kumbaga, whether or not palulusutin si Martin, out of the question yan, the answer is yes. The answer is yes. So, yan, ngayon, anyway, etong balik lang tayo dito sa video ni Gutesa. Hindi kasi natin alam whether or not this is a legitimate video, no? Kasi kumbaga parang, I'm pretty sure ang ibabato nila na conversation dyan is, ang ibabato nila mga punto dyan is, legit ba yan? Baka mamaya, hindi naman si Gutesa yung kausap, ganyan, paano tayo makakasiguro kung si Gutesa talaga yan, ganyan, etc., etc. So, kumbaga, parang, sa usapang lang yun usapang, yung, sa Marites level lang na hindi natin pwedeng dali sa korte basta-basta yung conversation na yon ni Gutesa at saka nung pamilya niya. Unless, of course,
magmo-move forward yung mga kamag-anak ni Gutesa. Which I think malabo na ring mangyari. Tingin ko malabo na rin mangyari yun. Ayun. Are you back to the Philippines, Joey? Hindi pa po, pero malapit na. Ayun. Duno, parang kawawa din si Gutesa eh. May life threat na talaga yan. Actually, sa totoo lang, yung mga bumaligtad, oo, walang duda. Tinakot na yan. Tinakot na yan. May mga ano na yan. Tinakot at binigyan ng something. Ganon. After sinabi ni BBM na namimili siya ng kandidato niya, biglang nagkaroon ng changes sa mga witness at bilang lumutang ang pangalan ni Romualdez na walang kinalaman. Fishy, no? Well, oo. Yes, narinig ko na yan noon pa. Nagpalabas ang Brave 18. Sabi ni Edsels, tanga ba sila? Nagkalat na yung video recording tapos ipaparikan nila si Gutesa mga syunga. Ano yan eh, ang tawag dito, tingin ko ang winay nila dyan is yung probative value niya pag dinala mo sa korte. Kasi nga, as we stand now, yung conversation na yan, hindi naman nila basta-basta maidadala sa korte. Not unless, of course, magte-testify yung mga tao na nandun sa video. So for example, ang problema dun sa conversation na yon is, sigurado ba tayo si Gutesa yung nakausap? Paano tayo makasigurado na si Gutesa yung kausap? So, kailangan mag-testify yung babae na nagsasalita doon, which is supposedly asawa ni Gutesa. Ganon. So, ngayon, si Gutesa, yung asawa ni Gutesa, sasabihin niya na, of course, husband ko yung kausap ko, kineso. So, mapatunayan niya yung number and whatnot, kineso. Yung mga ganong bagay. So, kumbaga, ang point ko dito is that mayroong proseso para patunayan na totoo yung conversation na narinig natin kanina, yung pinost ni Sir Jack Argota. Ngayon, sa part kasi natin, ang tanong dito, bakit umikot na yung conversation na yan? Bakit umikot na yung mga, yung audio recording na yan? Way before na nag-recant si Gutesa. Masyadong coincidental, di ba? So kaya talaga hindi maaalis no sa utak natin na ano, hindi maaalis sa utak natin basta-basta na hindi totoo yung sinabi ni Gutesa noon at meron talagang nangyari dito kay Gutesa beyond what is being presented to us at this moment do sa pagre-recant niya. Sa susunod na hearing niyan, may script na babasahin si Gutesa samantalang yung una niyang pahayag sa Senate ay wala siyang binabasa. Laro lang ang kaso kay Tamba. Plano nilang i-double jeopardy para pag-change ng admin, wala na sila mahabol. I agree. I agree, Kuyang. Ayun. Si Saldico nag-confirm. Hindi rin naman nila mapauwi si Saldico di ba? Hindi ba pwede makuha sa telco yung conversation since via call or kay Meta ba yun? Yun nga, hindi nga natin alam Ed. So, para malaman natin kung meron bang possibility to really, kasi kasama yun sa pagpapatunay You have to prove that such phone call happened between the wife and Gutesa. You have to prove that it was indeed Gutesa on the other line. And the way that you can do that is, of course, kailangan mong kausapin at kailangan mag-testify nung wife. Tingin ninyo lalabas pa yung wife ni Gutesa para magsalita at this point? Tingin ninyo? Okay? So,
Kaya nga kaya nga for me, napaka-importante talaga na suportahan yung mga tao na lumalabas at nagte-take ng risk. Kahit gusto mo yung tao na yun or hindi mo gusto yung tao na yun. The mere fact na merong tinitake na risk ang isang individual, okay? Suportahan natin para yan yung magpapalakas sa laban natin eh. Ngayon, yung pagbaliktad nito ni Gutesa, yung apat na Marines, yung apat na na Brave, apat dun sa Brave 18. So, naging 14 na lang yung Brave. Ganyan. Naduwag na yung 4. I don't know if it's going to change anything, but what I know is that kapag kasi full yung support mo sa kanila, mas mahihirapan silang magdesisyon na iwanan yung paninindigan nila eh. 'Di ba? Konting off topic, bakit kaya Cheese didn't rule on the issue of lawyers commenting on SOCMED about the impeachment trial? The prosecutors and other congressmen have doubled down on the comments pa eh. Correct. Pinospone eh. Dapat nung Monday yun eh. Sabi ni Cheese last week, Monday. Siya. Monday magko-comment siya about magro-rule daw siya diyan sa mga lawyers na yan na pala comment. Pinarikan si Gutesa para pagtibayin na sila Marcoleta at Mike Defensor ang utak sa pag-testify niya. Pwede din paingayin lang para di ma-focus kay Romualdez ang issue. Yeah. Ayun. So, yan yung masaklap na estado ng ating bansa ngayon kasi lahat ng lumalaban, iniipit. Pagkatapos, tayo magkakakampi, nagpaparinigan pa. 'Di ba? Tayo magkakakampi, paparinigan. Tayo magkakampi, nagbabastusan pa. No, hindi talaga tayo mananalo kung ganyan ng ganyan. 'Di ba? Nakakasad na hanggang ngayon, di magalaw si Martin the Great. I told you, Martin is not as stupid as everyone thinks he is. 'Di ba? Ganon. May pera eh. Nilabas na si Sir Mike dati yan, nag-press con sila. Ayun. Teka lang kung walang ang water ha. Nagsalita na halos lahat hanggang sa nagbaligtaran na yung iba. Pero si Martin talaga untouchable. Kapal ng taba, tang ina, sabi ni V Mexico. Daming pera eh. Daming pera.